Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Freddy, in YouTube at Filipino sa America Vlog in YouTube channel. Okay? And I do hope that everybody's good. We just finished our celebration or commemoration of Good Friday there in the Philippines, and right now we are having it here in America too. Okay? If you haven't subscribed to my channel, I encourage you to subscribe to my channel over here. Tap the red button below so that you will be connected and subscribe to my channel. At the same time, give me big likes, and at the same time also make some comment regarding this vital information and my commentary regarding itong sinasabi ni Maharlika na countermeasure package ni Marcos Kuting Jr. at emergency preparedness. Ngayon, if you can also share this video to your friends and benefactors, as well as in your family circle, in your barangay, or in a community, especially here in America, I really appreciate it, because this portion and this video concerned about the future and security of the country against the China aggression, and also bullying and harassing and causing the injury of our 3 Philippine Navy soldiers at near Ayungin Shoal, on the way to Ayungin Shoal. At ito ay it was condemned by many countries of the world, including European Union, United States of America, other countries, Australia also included, and also some parts in Asia. Ito po ay isang kalapastanganan na ginagawa ng China, at ginagamit ng China ang proxy. Ito ay si Maharlika na nilalaso ng inyong kaisipan. Kasama na rin ho si Attorney Harry Roque sa kanyang blog, ay sinasabi rin niya. Sino pa ba itong mga ito? Si General Macanas, na retired general, na may pending. Lahat naman sila may pending case dyan sa Pilipinas eh. At iba ay dito rin. No? Si Maharlika mayroong pending case dito, kaya lang civil case. At sino pa? Mga Duterte. Ang mga Duterte. At itong balat kayo na si Vice President Sara Duterte, at maging ang dating Presidente Digong Duterte. Okay? At yung mga dating mga abogado na naging cabinet member ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At si attorney, sino pa itong attorney na to? Glenn Chong, na frustrated kasi hindi sila na-appoint ng ating Pangulo sa mga dapat posisyon, na kasi sila ay tumulong at naging Marcos loyalist. Dati itong mga Marcos loyalist. Itong si Maharlika ay talagang die hard Marcos loyalist. Hindi natupad yung kanyang pangarap dyan sa Los Angeles, California, na magkaroon ng pwesto dyan sa Philippine Consulate. At yan ang naging dahilan. Kasi hindi siya qualified eh. Maski na si Attorney Glenn Chong, hindi siya qualified. At yung ibang mga kabinete na abogado ay hindi rin napatunayan, at napatunayan pang may ginagawang kalokohan sa loob ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi ang kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay piling-pili. Ang katunayan niyan ay umaangat ang ekonomiya ng Pilipinas. It is considered now by World Bank and International Monetary Fund as one of the fastest growing economy in Asia as well as in the world. With 5.6% right now, and forecast by World Bank to reach 6% this 2024. At nadinig ko dyan sa Pilipinas na talagang ang binibigay na security at tulong ng Amerika ay walang katapusan. Katunayan, katatapos lang na dumalo at nagbigay puri at courtesy call ang mga group of congressmen and senators
from here, the United States of America, just to support the administration of President Bongbong Marcos Jr. At lahat ng mga militar, mga kagamitan ng Amerika ay nandyan na rin sa Pilipinas upang kung sakasakaling may mangyari mang masama ay nakahanda ang Amerika na ipagtanggol ang Pilipinas when it comes to Mutual Defense Treaty. Okay? At ang balita ko, ang Pilipinas ay lalahok sa Quad, QUAD. Ito ay binubuo ng Amerika, Australia, Japan, Korea, and many other countries. Yan ay including for bilateral yan, mga bilateral trade. Kaya ang ating ekonomiya ay tinataya at maaaring maging by 2028, we could be a advanced country like Japan. Sa tulong ng Amerika. Bakit ba umunlad ng Japan? Bakit ba umunlad ng Korea? Kasi may mga base militar dyan ng Amerika eh. Bakit umunlad ng Taiwan? Kasi protektado rin ng Amerika. Kaya hindi matanggap ng China. Parang nagseselos siya eh. Kasi hindi niya makuha ang mga tao dyan sa Pilipinas. According to SWS survey, 95% of Filipinos support the United States of America. So ito, pinipilit ng China through its proxy. Sino ba mga proxy? Mga Duterte at itong sa mga Harlika. Nanarito sa Amerika. Traidor ito eh, traidor. Traidor to. Pinagtatanggol, papakita ko sa inyo ang kanyang video. Narito siya sa Amerika, US citizen siya, pero pinagtatanggol niya ang komunistang China. Dapat hanapan to ng butas ng Amerika upang malagay sa korte. Kasi ang ginagamit niya ay ibang klase. Kailangan pag-aralan mabuti kung paano siya matatanggal dito sa Amerika at mabibigyan at makukulong dito sa Amerika. Kasi ang ginagawa niya talaga ay talagang paninira sa Pilipinas upang ano mangyari? Iupo ang mga pro-China diyan sa Pilipinas. Okay? Pakinggan niyo po at sasagutin ko ang lahat ng sasabihin nitong si Marlica. Hindi naman lahat, kasi haba-haba eh. Okay, magsimula tayo ngayon. Kung ano ba ang gagawin kapag may nagbabadyang kaguluhan sa isang bansa, lalo na sa Pilipinas. So, ang sabi ni Kuting, ang title nga natin is What is Countermeasure Package? Let's talk about Countermeasure Package na sinabi ni Kuting sa kaniyang statement habang sila ay nagpa-party-party at although Good Friday din sa Pilipinas. Yung party-party, meron ba siyang katibayan? Siyempre kapag meeting, may kakaroon ng konting kape. Pakape. Sinabi niya ng party. Ang lahat ng ito ay kanyang paninira at katulad din ni Atty. Harry Roque, Atty. Glenn Chong. Mga abogado pa naman yan. Mga abogado pa naman yan. Pero isa sila sa proxy ng China dyan sa Pilipinas. Katulad ng ginagawa ng Iran sa Middle East. Magising kayo mga Pilipino. Kayo mga 95% na sumusuporta sa bansang Amerika na niisip natin na talagang uunlad ang Pilipinas katulad ng Japan at Korea. Okay, tuloy natin. Tuloy natin. So, lahat ng kanyang sinasabi, ito si Marlica, ay puro paninira lang. Okay? Nag-enjoy sila ng pera ng bayan. Sabi ko nga, kahit tulog sila, ay nag-enjoy sila ng pera ng bayan. Alam naman nyo, ang Kongreso ay naglalaan ng budget sa Malacanang. May budget yan. Lahat yan may representation. Kung ikaw ay nagtrabaho sa isang kumpanya, lahat yan nakasaad at nakalagay yan at under for audit yan. Bakit? Bakit nagkaroon ng meeting? Bakit nagkaroon ng conference? It is being justified and in advance na ang plano dyan. At meron tinatawag na emergency meeting at yan ang lahat ay may pondo. Hindi yan, oo nga, pera ng bayan, pero yan, ang lahat ay may resulta. Ang bawat pagmi-meeting ay may
merong tinatawag na report. Documented yan. Documented or minutes of the meeting. Minutes of the meeting. Alam ba niyo yung minutes of the meeting? Pag nag-meeting ka ngayon, at sa isang buwan magmi-meeting ulit kayo, babasahin yung minutes of the meeting that was conducted recently. At yan itutuloy nila. Naunawaan niyo na ba yung mga Pilipino dyan sa Pilipinas? Kaya huwag kayong maniniwala dito sa mahardikang ito. Kulang to sa kaalaman. Hinahamon ko nga yan ng debate sa English, hindi niya ako malabanan. Maski na to si Attorney Glenn Chong. So kayo ang musga. Si Attorney Harry Roque din. They are working for the government of China, for government of President Xi Jinping. Okay? Okay, tuloy natin, ano? Nakaw sila. At nanghakain sila ng masarap, whereas ang ating mga poging-poging mga kasundaluhan, kapulisan, ay nasa field, malayo sa pamilya, at isinasabak po kayo. Binubuyo niya ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Okay? Sila daw ay babala. Okay. Ang China ay meron din sundalo. Ang China ay meron din sundalo. Yung kanyang paninira ay patungkol din sa China. Am I right? Ang Amerika may sundalo. Di ba? Sinisira din niya ang Amerika. Department of Justice here in the United States. This is also an address to you. Okay? So, it's not good to have this kind of U.S. citizen to be here in America. Kasi nagway-wait siya ng destabilization. At ginagamit niya ang YouTube as a means and ways to stabilize the country, a friendly country like the Philippines, that being supported by the government of President Joe Biden and all officials of the United States of America. Okay, let's continue. Sa kaguluhang ito, sabi ni Kuting, basahin natin, para maghanda ang lahat. Sabi ni Kuting, okay, this vlog, mga kababayan, para buksan lalo ang mga isipan ninyo na hindi na po biro ang kadiliman, ang sitwasyon. And the ongoing, I could say it's already beyond expectation. Kasi halos masira ang barko, na maliit na barko ng ating Pilipinas diyan sa malapit sa Ayungin Shoal. Pinagtulungan ng 3 barko, malalaking barko ng China, yung Philippine Coast Guard, Chinese Coast Guard. Binomba ng gusto, nagkabasag-basag ang salamin, at ang 3 sundalo ng ng Philippine Navy na sakay ng barko ay nasugatan, at yung isa ay tinamaan yata sa mata. 4 sila nasugatan doon, pero yung 3 ay mukhang malabo. Hindi maganda ang tama nila. Kaya nagsabi ang spokesperson diyan sa Pilipinas ng US military, na in case isa man lang sa mga sundalo ng Pilipinas ang mamatay, automatic iiral ang Mutual Defense Treaty. Hindi na iintayin ang gobyerno ng Pilipinas na humingi ng tulong. Sila na mismo ang sa harap sa China. Kasi kayang-kaya nilang Pilipinas eh. Una, kulang sa experience, kulang sa exposure, kulang sa mga gamit. Hindi katulad ng Amerika. Well-versed, hindi lang sila well-versed, well-experienced in combat exposure. Nakita naman nyo kung gaano kagaling ang Amerika. At yung si Apollo Kibuloy, kahit siya magtago, kahit sa ilalim siya ng lupa, makikita siya ng Amerika. Diba? Kita nyo yung nangyari sa Iraq? Yung Iranian general? Patay siya. Yung sa loob mismo ng Iran, namatay. Yung isang general din. Ganyan kabaksik ang Amerika. Wala kang pagtataguan.
Kaya ito sinasabi ni Maharlika ay puro kasinungalingan at walang basihan, wala na kanyang fabricated yung kanyang sinasabi. Kaya huwag kayo maniwala. Kung kayo nagsusubscribe kay Maharlika, I just suggest to pull out your support to Maharlika YouTube channel. Katulad ng sinasabi ng iba na lumipat na sa channel ko. Okay? O lumipat kayo sa iba. Huwag lang kay Maharlika. Because Maharlika is being utilized as a proxy of China and by Duterte. Okay? Okay. Ibang topic naman. Subukan natin yung iba, no? Nangyayari dyan, kaya na sinasabi niya sa water cannon, manageable ito. Ilan ang nakanon na bugahan ng tubig? 2, 3. Over sa millions Filipinos na isasalang kayo sa kaguluhan o sa bang. Sabi ni Kuting. Itong si Maharlika ay hindi isang militar. Ito ay isang ordinary at palagay ko, nakasama ito. Ang pagkakamali ng First Family, kinuha nila ito at nakapasok sa inside ng Malacanang as a blogger. Nagkamali si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nagkamali siya. Lahat naman talaga ng tao ay may pagkakamali. Ayan. Siya ngayon ang sinusuway. May tawag doon yung karabaw na ginaganon ba? Ano tawag doon sa Tagalog? Yan po nangyayari ngayon. Hindi pwedeng pagkatiwalaan nito. Kung ang mga Marcos na kanyang pinaglingkuran ay sinuwag niya, how much more kayong mga Pilipino dyan na hindi kayo susuwagin yan for her own sake. Kumbaga sana selfish interest. Kanya lang ang ginagawa niya. Tandaan nyo, wala siya dyan sa Pilipinas, narito siya sa Amerika at hindi siya pwedeng umuwi ng Pilipinas dahil siya ay may warrant of arrest. Okay? Okay. Tingnan nyo, lahat ng kriminal, lahat ng may record, lahat ng may warrant of arrest ay kanyang pinagtatanggol. Nakuha nyo? At isinisisi sa gobyerno ang lahat ng ito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang ginagawa ay maganda sa ekonomiya ng Pilipinas. Nakikita nyo, umaangat ang Pilipinas. At bakit? Yung kanyang last rally na nagtalumpati pa si Maharlika through a video para himukin na maghimaksik kayo mga Pilipino upang maghimaksik, mag-people's power, pero wala nakinig. At ang dumalo per inquirer.net dyan sa Pilipinas is only 2,000 on the last day, 7th day of straight prayer rally daw. Na punong-puno ng pagmumura ang ginawa sa prayer rally at politika. Dapat checkin to ng COMELEC. It is already what? At ng National Security Council dyan sa Pilipinas. Dapat checkin niya at reviewin ang lahat ng video na cover do sa prayer rally niya because it is intending to make the Filipino to make an uprising or revolution. Hindi pa pwede yung ganyan. Kasi kung ganyan ang mangyayari at kayo ay magkakawatak-watak dahil sa paninira itong hayop na to si Maharlika ay hindi maganda. Kumbaga sa isang pamilya, habang nagmumura ang isang tao sa loob ng pamilya, hindi kayo nagkakaisa, hindi kayo nagtutulungan, walang kainit ng kabutihan ang inyong pamilya, mawawasak lang. Tama ba ako? Ilagay nyo sa inyong comment kung tama ba ako o mali. Ayun. Pakinggan ulit natin to. We seek no conflict with any nation. More so, nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silent submission of subservience. Filipinos do not yield. Hindi daw tayo susuko sa kanila. Alright? Mga palangga, anong ibig sabihin ni Kuting dito?
sa countermeasure. Ano ba ibig sabihin ng countermeasure? Ito ay ang countermeasure package na sinasabi niya. Ito yung strategy niya na may basbas ng... Pinapaliwanag niya yung countermeasure. Hindi ka nga naging executive eh. Ikaw ba naging executive? Ikaw ba naging a part of a management company where you worked before? Don't you have any planning session in the past? Wala kang alam eh. Ang alam mo ay, ang wordings mo ay pangkalye. Yung salita mo ay dinidescribe in sarili mo. Ang nadinig ko pa sa'yo, ang trabaho mo sa Cebu, nagtrabaho ka raw sa Cebu. Yan ginagaya lang kita. Ang trabaho mo raw sa Cebu ay hindi maganda. At yan ay dinidescribe on the way how you talk. And your education also is endowed because of the way how you deliver a message to the Filipinos. The use of words unacceptable to all professional there in the Philippines. If you are a professional, nakakaya ka because you represent US Filipino here. Isipin mo, sasabihin ng mga Pilipino dyan sa Amerika, ganun pala mga US Filipino? Bastos? Ang gamit ng mga salita ay puro pangkalye. Kumbaga dito parang hudlum. Nakakaya ka. Oy, matandang bruha. Dapat ay umuwi ka dyan sa Pilipinas upang ikaw ay mahuli kasi meron ka ng warrant of arrest. Magantay ka. Nag-aantay lang sila ng isang butas para ikaw ay ma-charge of felony. Inaantay ka lang. Dapat mo malaman ang Pilipinas at ang gobyerno ng Amerika ay very close. At yan ay ginagamit mo ang pagiging US citizen mo upang masira ang bansang Pilipinas. Ayan. At ikaw ay nagtatrabaho under an enemy of the United States. Who is the enemy of the United States? China. You should not be here. You might be considered as what? Terrorists. Pag ikaw ay na-charge ka ng terrorism, you'll be in big trouble and no bail. Okay? Kaya tingnan niyo, huwag kayong mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Magbalot-balot na kayo. Alisin nyo na ang inyong suporta kay Maharlika. Kung ayaw nyo sa akin, lumipat kayo sa ibang mga pro-Philippines yan and pro-American. Per social weather survey, 95% of Filipinos support the United States of America. And only 5% maybe in broken denomination. And that's include China. Ganyang kalakas ang suporta ng mga Pilipino sa Amerika. Hindi sa China. Kung kayo ay binabayaran ng China, ay you got what you want. Ikaw Maharlika, you could be out of the United States sooner. And you might go to jail too if you will be charged with terrorism. Terrorism to other countries like the Philippines. Lahat naman yan pinag-aaralan. Hindi pwedeng mag-charge eh. Kaya antayin mo lang na malagay ka dyan. Kaya lang matanda ka na eh. Matanda ka na. Okay? Magbigay lang ho kayo ng comment. Okay? Pa-comment lang ho kayo. Kung ano ang pakiramdam nyo dito kay Maharlika. Ngayon, nagigipit na ang Pilipinas. Hinihintay na lang ng Amerika na lumapit ang presidente upang ma-activate na ang Mutual Defense Treaty. Ang mga ibang bansa ay galit na sa China sa ginagawa nila. Isipin mo, ikaw, pupunta ka sa Ayungin Shoal para magbigay ng pagkain. Ano man ang dala mo, hindi ka dapat, you are an armed vessel.
Bakit gagamitan mo ng isang na sandata? Bagamat tubig ay nakakasira at nakakamatay. So it is an act of war already. It is an act of war. Not longer a case of what they call this, trying to neutralize a vessel unarmed. Wala man lang itong vessel na to, wala man lang escort na military. It's all civilian. It is against the human rights violation, international human rights, in accordance with the United Nations on human rights. It is a direct violation. Okay? So, last portion, kasi hindi naman pwede. Ang haba-haba nito si Marlica eh. At ito rin ang paksa ni Attorney Harry Roque. Paksa rin yan ni General ano ba yan? Arenas ba yun? Yung mga dismayadong retired general. Ganyan din. Gusto kasi nila ang malagay ay si Sara Duterte na pro-China. Gusto nyo ma-under kayo ng China. Di ba? Itong mga ito. Katulad na nangyari kay Duterte. Tignan mo, wala tayong kaibigan, kaya bumagsak ang ekonomiya. Ang ating kabataan ay naging bobo. Diyan sa Pilipinas, we are the last among 80 countries of the world in ignorance in English, in reading English. Just imagine, reading English lang. Kulelat pa tayo. Number 80 and number 77 out of 80 countries. Nakakahiya. Nakakahiya yan sa bansang Pilipinas na pinangungunahan ni Vice President Sara Duterte na pro-China. Kaya, ang gusto kasi ni Sara Duterte, ang matutuhan ng mga Pilipino dyan ay Mandarin. Nagsasalita nga siya ng Mandarin eh. At ito, ipaalam ko sa inyo. In all languages of the world, English is number 1. Pangalawa lang ang Mandarin. At malayo ang diferensya. Because any countries in the world, you can go in any countries of the world and they speak English. Most of them speak English or understand English. That is the best communication that you could have. Any countries, where you go, they understand English or they could speak English, although broken English. Not Mandarin. Mandarin is only effective in China, not in any other countries. Okay? So, I do hope that I will be available again in my next vlog in order for Maharlika to be neutralized. Okay? In God we trust. Never hold your peace. I'll see you in my next vlog.